Ito yan. Ayun. Tayo'y nagbabalik sa ating laban. At dito, magkakaalaman kung may extend pa ba itong series na to. Or tapos na ng Team 1 to. Sabi nga nilang iba, T1 win. We will see ng lahat. Since nagkaunahan na at nauna na yung Team 1. And yung potential na meron silang ngayon na may tapos tong laban dahil malaki talaga. Kasi actually nung kanina nakita natin yung momentum ay talagang despite nakukuhaan sila ng kill na ace sila kanina, yung kanilang yung init kumbaga ay dala pa rin nila sa ating last place. So we will see kung ito pa rin yung pinakita nila, and tingnan natin kung pabibigyan tayo ulit na magandang laban ng dalawang teams na to. Sana hindi ulit one-sided, so para nakakatubang laban, and sana hindi ako mamalat kasi kalokohan ko rin, nag-chocolate ako. So ito, nakuha na yung ating Lissandra, laban na to against this T1 team. Grabe, ibang klase yung gumamit ng Lissandra kanina. And napakalupit niya rin gumamit ng ng Seraphine. So pag hindi na ban yun, boss, baka ilabas yung Seraphine. Tingnan na rin natin kung anong gagawin ng side ng Team 1 ngayon, kasi since nahirapan din talaga sila sa Jarvan na yun, I think this is the right time na mag-ban sila ng Jarvan. Kasi kung hindi, ganun pa rin ang kwento, pahihirapan sila ng Jarvan na yun. Pero ito naban na yung Kai'Sa, and also naban na rin yung ating Ambessa at also yung Vi. Hindi naman binigay yung Yuumi for the side of blue team ngayon, pero sila naman ang kukuha ng Kai'Sa, ay ng Saya. Tignan natin ang kukunin ng side ng red team ngayon, kasi nakuhaan sila ng ADC, pero ito magkakamil ulit ata si Griffith. Naku po. Pero Galio mid, actually kinukuha nila yung comfort, no? Maganda, nakikita ako ngayon kasi parang may parang may nakikita akong mapaganon ako Pero ito, kukunin na ata tong Nautilus. It's either nasa bottom lane to or it's a jungle for the side of blue team dito rather. So tingnan natin kung anong gagawin nila. Medyo flexible pa to Aimless cast. Nakuha na siya ng Galio, pero I think pwede siyang kumuha ng at least Ari. Pero ito, kukunin niya Echo. Tama ba to? Kasi may Hextech ultimatum Pero tutuloy niya ng Echo. One of my favorite champs na rin as well, lalo na sa Arcane, kasi I'm an Echo fan. Kasi kung wala siya, di rin matatapos yung Arcane, di ba? Hindi niya matatapos yung tawag dito sa palabas. Sakuna, kumbaga sakuna, ganun. Ng Arcane. So, para siya yung hero. Hindi si Jace. Basically. So, I'm an Echo fan. So, tingnan natin. Sana mabigyan niya ng hustisya to. Para sa akin. And para na rin sa team niya. Kasi, lamang ka pala yung T1 ngayon. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Jarvan, mababan na. That's the right thing to do. And naban naman yung set at yung Aatrox dito against T1 at Team 2 pala rather. So okay lang din naman yung mga ban na to. Hindi naman siya game changer. Siguro yung comfort na rin siguro ni Baron dito ang ninenegate nila. So probably yun lang. It's a respect ban for Baron. Pero ito, binana na sila ng Olaf. Actually, it's a good ban na rin para hindi ma-counter tong Nautilus jungle nila. Marami pa namang available jungle dito na much more effective dito sa Nautilus. Lalo na itong Amumu na napakainit ngayon sa community. Malay nyo, magamit pa yon. Pero ito Lucian.
against Saya. Yung early, okay. Goods naman, makakasabay. Pero to, selecting pa rin naman dito yung side ng blue team right now. And I think sila pa ata kukuha ng Amumu eh. Sa composition nila ngayon. Tapos AP Amumu, ano? Sobrang sakit nun, boss. Bilis pa mag-jungle. Pero hindi, Hecarim ang kukunin nila rito sa ating laban. Dami nilang crowd control actually ha. Halos lahat ng champions sila merong crowd control dito. DT Baron. Pwede pa rin yung Fiora I think eh. Despite na hindi maganda yung performance niya sa Fiora, nagawa niya naman trabaho niya guys eh. Pero another crowd control na naman. Yung buong team nila guys, may CC. Naku po. Laking problema na ito boss. Bolivar. Top lane? Tinop lane na nila. Ay, Camilla, okay. Gets Griffith nga pala ang may hawak. So, makes sense. Dami pa dito kaganapan ha. Actually, same din naman halos nung champs dito ng side ng team 1 dito is puro crowd control. So, pagandahan ng play. So early wise, maganda yung early dito ng side ng side ng team 2. Dahil medyo mabilis mag-clear ng mga camps to, itong mga champs na to. And minion wave as well. So we'll see. Pwede pa ka mag-invade tong Nautilus eh. Easy invade yan eh. Habang nag-aantay tayo guys, make sure na nakapalo kayo sa Swarm and also sa blue up nila guys. Paulit-ulit namin sabihin yan guys para rin sa inyo. Para mabigyan nyo kayo ng better place na rin para sa community na magkaroon ng mga kasama. Potentially, malay nyo makahanap kayo ng ka-teammate dito. Malay nyo sa Feb 40 nandito na pala yung ka-date nyo. O diba? Diba? Maraming chances pag sumali kayo ng Discord ng Swarm. Pero sana maging masaya yung pagpunta nyo rito kasi hindi naman magagarantisado na pagdating nyo dito papansinin din naman kayo. O also accommodating din naman talaga yung mga tao rito. Pero yun nga, hopefully maging maganda yung journey nyo dito sa Swarm kung sasali kayo. And nakakatuwa talaga sila dito sa Swarm since lahat naman approachable. And ito na. Mag-aantay muna tayo ng ilang segundo. Pero ito, papasok na tayo sa ating laban. At magkakaalaman sinong mananalo dito sa ating grand finals ng ating event. And Swarm, nakakatuwa talaga itong mga gantong event. Biruin nyo, randoms lang sila. Tapos, ito, may early gank pa ba? Hindi. Makakapag-out pa rin naman doon yung ating Galio. Pero muntikan na yun ha. Nauna lang siya ng kaunti ron sa pwestuhan. Pero kung dumaan siya sa may gitna, tapos hindi siya dumaan ng bush, yatap siya dun, boss. Pwede yun, lalo na't meron silang Nautilus. Auto-stun yan eh. Pero ito, tingnan natin ang gagawin ha. Kaduo habang nagbuo ng, Kaduo habang buo na bibigyan ng prestige skin. Valentine's gift daw sabi ni Navis dito. Bawi T2 sabi dito sa Comsec. Pero tolak ko po, Diablo Dark napa off angle yung niya, yung dredge line dito ng kanyang Nautilus. Pero tingnan natin dito yung ating bottom lane kasi medyo mainit talaga, boss. Uy, nastan niya. Ito, yung ating Lucian. And ang pinakamahirap pa dito, yung early talaga ng blue team ngayon. Pero papasok agad with that third skill and first skill dito ng ating middle laner na side ng blue team in aimless cast. Hindi man siya naging successful sa engage na yun, but still meron sila nakuha exchange doon. Marami na burn na spells dito yung side ng blue team nasa kadahilanan ng isang pasok lang ng isang echo. Pero tingnan natin dito,
yung ating top laners medyo makulit makulit dito si Baron. Lamang siya na, ahead siya ng isang level dito kay Elk. I think ito na yung pagbawi ng side ng team 2 Kitang-kita nyo naman pumapalo rin sila boss kakaiba pero unahan pa rin ng pwesto to guys. Pag naunahan din ng pwesto tong si Aimless Cast, mahirap na siyang mahirap na siya makalabas kasi unang pang out niya third skill, pang bawas niya pa. It's either pang hataw niya yun or pang out niya lang talaga. Next, pagka na-stun siya guys, hindi siya nakakapag-ulti pag na-hold siya. So, pahirapan boss pagka na-off angle siya dun or na-dagang siya ng bahagya. Pero ito lamang sa gold dito yung side ng red team. Kahit pa paano. Di ko alam saan nanggaling yun. Nakapag-plating ba sa baba? Hindi pa naman Pero sa top lane, nagkakaroon ng initan. Dito, okay, Heroes Entrance, naku po. Gandang pag-engage doon sa may bandang taas. Natuluyan doon si DT Baron. And wala silang exchange na naganap. Kasi hindi naman napatay yung ating, Camille. And makakakuha din naman ng kill as well itong side ng blue team. Eventually, mawawala doon yung ating Nautilus. Tama ba? Hindi, ito palang wait lang, nalito ako. Si Nami pala yung mawawala sa may bandang bottom lane. Okay. So, 1-1 ang alabanan. Yung gold ay even pa rin. Wala pa rin nagkakalamangan. And wala ka rin invade as of now. Walang invade. Walang ganks. Kami pa sa red team. Siguro focus sila sa na scaling. Pero hindi sila makakapag-scale dahil dito sa mga instances na to. Another kill doon sa may bandang baba. And ang lupit na nangyayari dito for the side of blue team dito. Tuloy-tuloy sila nakakakuha ng mga kills. Ibig sabihin na nakakakuha sila ng mga gold na rin dito sa kanilang mga initiation. So, probably mag-snowball tong baba when it comes of this instances na nakakakuha na sila ng kill. Sa paisa-isang kill dito sa bandang baba ng side ng red team. Pero DT Baron mag-isa. Kasamahan na ng ating Hecarim. Binabait lang naman nila etong si Elk. Naku po, nag-hook shot na. Naku, wala ka ng pang-out tol. Pero extend ultimate to, meron pa naman. Tingnan natin, walang sumerespond. Aabutan ba ng cooldown dito yung kanyang hook shot? At hindi na aabot pa. Makakuha ng kill dito ang side ng blue team. Ito na ba yung inaantay natin? Naka-comeback nila. Within 30 seconds dito, lalabas na ang mga objectives. Pahirapan to kasi sa early stages, nakakuha ng mga magagandang kill dito yung side ng blue team. But despite of that, yung ating jungle dito na side ng red team ay tuloy-tuloy pa rin. So probably pumalag sila rito. And lalo na taka-sunderer na dito yung ating Bolivar. May damage to boss. The Enchanted Ensemble and Infernal Dragon. Pero ito, Enchanted Ensemble dito ay kukunin na side ng blue team. Sa may bandang red team naman ay kukunin nila itong dragon. Pero kino-contest sila ng kanilang mga kalaban dito sa may bandang baba. At matutuluyan ang makukuha dito ng side ng blue team to. Ay, ng red team to rather. Pero ito, papasok. Nagamit yung ultimate. Si Griffith dito, papasukin nila. Wala tatama ng third skill niya. Pero ito pa nga, makakaabot sila kay Kaz. Pero hindi na siya makakawala pa. At yung ultimate ay hindi niya na binitaw ata. Ibitaw, okay. Pero still hindi niya na manage makawala. Pero yun na nga mga kaibigan, meron pa silang turret dito sa may bandang gitna. Yung Enchanted Ensemble hindi pa ata nababagsak. Dahil nawala doon ng bahagya itong Hecarim. Pero yung bandang babae talagang preheat na. Preheat na doon sa may tower nila. And makakakuha din ng kill. Makakakuha din ng turret dito. Ang side ng blue team. Despite nakakuha na magandang push doon sa may gitna, may trade naman na nangyari. So, nag-i-even na lang kalamangan dito ng side ng ng red team. Actually, lamang pa nga dito yung blue team. So, it's all goods pa rin para sa kanila. Di ba nabibitaw yung Enchanted Ensemble Heroes Entrance, nabitaw na. At pagpasok coming from the Hecarim, napampa nga siya. Free yung ating Lucian. Griffith, makakapag-out pa naman. Enchanted Ensemble, binitaw sa gitna. Baka rin plating na bukuha. Hindi naman mabubush. Pero ang dami nangyayari Malay nyo, magpag-giveaway after event. Yun lang
Sana all kasali, no? Uy, muntik po tama ng Dreschel. Ay, pero hindi naman yun magandang idea. Nandun naman sa may gitna yung ating Echo. Ang ganda ng skin nyo, ano? Ganda ng skin na to, guys. Kulay pula na Echo. Okay, sa top lane dito, medyo mainit pa rin naman. DT Baron, tamang stanla. Makakapag-out naman si Elk with that hook shot. Pero ano yun, ha? Crucial yun, ha? Kasi papasok yung Hecarim. Onslaught of Shadow na gamit na makakabuhay pa naman with that first kill coming from Elk. Marami na gamit, but still they managed to get a tower doon sa bandang taas. So it's all goods pa rin for the side of blue team. Tuloy-tuloy lang yung ginagawa nila. Hindi sila kumakalampag ng kills, pero kumakalampag sila sa mga tower. So speaking of kumakalampag, kakalampagin na dito si Baron at mababawian siya eventually. And ang ganda ng ginawa doon ng side ng blue team. At least yung ginagawa doon ni Baron sa may taas na split push na split push, at least meron silang meron silang space. Nakahinga sila kahit paano sa may bandang taas. Pero tingnan natin, ipupushatan nila tong top lane, pero still kaya pa namang i-def yan. Makakaabot ata dito yung side ng blue team dito sa may bandang taas. Pero right thing to do for the side of red team, bumak muna. Tama to, ginagawa ni Camille, since wala na sila makuha wala na sila makuwang vision pero sa may bandang gitna, naku po, muntik pang madali itong Lucian natin from the side of red team. And tandaan natin, guys, malaki yung mga plays na malaki yung parte ng mga champions dito ng side ng red team para makabawi sa ating laban. And as known as this team na talagang nakaka-comeback within the late game, hindi natin masasabi kung ito na ba yung magdidikta ng ating laban. Pero ito na nga, tayo binitaw na dito ng ating Nami. Pumasok na yung Onslaught of Shadow doon with that Hecarim. Naku po, wala siya nadali. Umikot na lang siya sa may bandang gitna, pero tuloy-tuloy pa rin ang laban. Free to Lucian sa may likod. Naku po, yung Hecarim ay matutuluyan na doon gamit ang ating Bolivar, pero tuloy-tuloy pa rin ang laban. Makakapag-out pa rin naman Lucian. Another kill na makukuha na side ng blue team. Dalawa pa nga ay nakuha nila with that one to exchange. Sila pa yung lumalamang sa laban. Yung Griffith na ista na bahagya at uubusin na lang yung mga objectives na meron ngayon ang side ng red team. Uunahan na siya dito sa may sa may river, ha. Ang ganda ng ng play doon ng side ng blue team, kaso nabawian pa sila ng isa. Ang risky din ng play ng red team doon. Kasi biruin nyo, kahit na parang off angle yung play nila, tas hindi pa tumama yung tidal wave, pinilit pa rin lang kumuha ng ng kill. Naging rewarding naman kahit paano kasi nakakuha sila ng isa. Pero kung hindi, boss, talagang lugi na sila dun, boss. Kaya napapasok ng mid game. Okay, ganda stun kami from this Nautilus. Hero's Entrance na gamit namin, mananakap pa, wala naman. Pero pre-hit yung ating Lucian sa may likod. Tamang calling lang, makakapag-out pa naman si Cass. Pero ina nga yung Lucian ay pre-hit na mawala yung Saya. Bagsak ng bagsak ang blue team dito, and Cass out pa ba? Hook shot, makakaabot pa naman o makakatakbo pa naman dito si Cass with the third skill. Pero Lucian nakikipag 1v1, may ultimate pa naman siya doon. Hindi niya pa ginagamit, Ang ganda ng ginagawa ng red team dito, ngayon, kasi kanina pumipilit sila ng kill, pero ngayon sila na yung dumidikta ng ng invading dito sa side ng red team. Ang ganda rin ng play nila dito sa may bandang baba, kasi nawala na yung Saya kanina, and yung Lucian talaga tinake advantage niya para maka-pre-hit siya. So ang lupit ng ginagawa dito ng red team ngayon, nakakapag-adjust na sila. Ito yung gusto ko sa nangyayari ngayon, kasi real time nakakapag-adjust itong mga players despite na random to, guys, random. Hindi sila natural na magkakakampi, pero ito labanan ng mga mid laners dito sa may bandang baba, wala naman makikill. Pero grabe, in-game sila nag-a-adjust. Siguro may mga proper guidance na rin ng mga comp players natin dito from the side of red team, since nandiyan si Elk saka si Griffith. So nabibigyan ng guide itong mga player na to. Ang lupit ng ginagawa nila, Shoutout sa 45 viewers natin dyan. Pa-repost naman, guys, yung mga di pa nagre-repost, at pa-share na rin sa mga messenger groups nyo, sa mga gaming groups nyo.
And also follow Storm as well. Sa Blue Up, sa Discord. Sali ka sa Discord nila. Within 8 seconds sa labas na ating Baron, naghahanapan pa rin tayo ng butas dito for the side of blue team and red team dito mga kaibigan. And naghahanap pa rin ng makukill dito si DT Baron. Pero iniwasan siya eh. Ano kayang play to? Warded dyan boss, malamok. Baron, ipilit ang isa. Naku po, nagamitan siya ng Hextech Ultimatum. Makakapag-out pa ba siya? Not this time, pero what a flash. Pero gagamitan ba siya ng Ultimate Griffith? Yung Onslaught of Shadow, mapaforce na magagamit dito ng isang Hecarim. Hasta na bahagya dito si Diablo Dark para walang follow-up. Gumayusin na dito na pero may Hero's Entrance. Mananakap ba? Yes indeed. Hindi na makakawala yung Nautilus doon. Sa may likod, si Cass, wala siyang ninaabot dito boss. Na sobrang sakit. Pero matutuluyan doon si Elk. Ay, hindi ba si Elk yun? Si Last Bullet at yung Lucian. Ang gandang play nun for the side of blue team. Nakabawi sila with that error for the side of red team. And napakahirap nun kasi ADs yung nawala sa side ng red team dito. And buhay yung jungler ng side ng blue team. Potentially sila ang kumuha rito ng Baron. Mag-1-1 pa ba? Tingnan natin. Griffith may ultimate pa naman. Warded din as well. May tidal wave. Pero Onslaught of Shadow. Maling pagbitaw. Pero tingnan natin. Mabubuhay pa siya dito. Naku po, nakuha pa ata ni Griffith. Pero hindi. Makukuha pa rin ng ating Echo. Pero tuloy-tuloy pa rin ang laban. Nakaling ibinitaw na rin. Wala silang makuwang exchange. Ang ganda nung play na yun. Hindi ako makahinga. Boss! Muntik din eh. Kasi, biruin mo, na-stun si Griffith, pero pag stun sa kanya, nakahabol siya ng ultimate, pero hindi niya na last hit. Na-smite niya, pero ang naka-last hit itong Echo, so wala boss, nakuha pa rin talaga ng blue team yun. And a good thing na rin sa side ng blue team, potentially makabawi na sila ulit sa laban na to. Kasi 1-1 eh, ay 1-0 eh, di ba? So potentially 1-1 na sila. So tingnan natin. Griffith nandito sa midong bababa, nangungulit. Tamang invade lang naman dito yung Hecarim, magkakaroon ng another dragon. Wala namang soul kasi nakakuha sila ng isang dragon dito. I think ibibigyan na lang ng red team to, pero kumukuha sila ng another kill dito. Hahabulin ni Griffith dito si Baron. Pero walang follow up for the side of blue team. For the side of blue team dito. Out na rin naman. Ang hirap din kasi patay nito eh, no? Riven. Grabe yung mobility dito eh. Ano nangyayari sa Comsec? May nag-aaway ba? Parang may nag-aaway eh. Pero ito, utilization of the blue team ngayon ay maganda. Kita naman natin nakakakuha sila ng mga push dito. For the multiple of lanes dito ng ating side ng red team. And team 2, kailangan nilang i-take note na wag nilang ulitin yung error kanina. Eto, pinuhos na naman nila si Baron dito, but Baron makakapag-out na lang with that flash. Ginamit na rin yung runic blade dito. Pero pinang-out na lang din yung ultimates niya eh. Parang pinang-spam niya na lang din eh. So all goods, makakapag-out pa naman. Pwede ba mag-shoutcast? Sige boy! Kung mag-game 3 boy. Try kong sabihin yung swarm. Pero ito blue team, sila na may hawak ng tempo. Tingnan natin kung mamamanage pa to ng ating ating side ng red team kasi sa ngayon yung estado ng side ng red team ay delikado. Kasi once na may napabayaan itong Saya, nakakakuha talaga agad ng kill. Sa items pa lang guys, kung di nyo po alam, yung items ng Saya ay 3 na. May Magnetic Blaster na Boris Blade, Quick Blades pala, and Bloodthirst. So may pitik na to boss. Tingnan natin. 27 seconds dito, lalabas na yung ating Baron. Hanapin natin dito, sabi dito na side ng red team kung sino yung mahahanap natin. Tingnan nyo, rumuruming harap na sa mapa. Kung sino yung mag-overextend dito, talagang dadalihin nila. Pero yung blue team, alam din eh. So ang ginagawa ng blue team,
gumagawa lang ng sarili nilang vision eh, since wala na cooldown pa yung mga wards nila eh. Pero silang information dito, yung side ng red team or ng blue team dito sa red team, na nandun yung si Griffith sa may bandang likod ng Baron. Probably kumuha sila ng gank, pero still ang ginawa dito ni Baron ay ang ginawa dito ng ng ating side ng blue team dito sa Baron, minanage nila yung minion wave. So tingnan nyo, napipilitan si Griffith mag-dep sa may bandang taas. And nilalaro nila yung game eh. Sila yung dumidikta guys. Ang ganda ng ginagawa ng side ng blue team dito ah. So ito, still managing ng minion wave pa rin sa may bandang baba itong si Baron. Ang ganda ng ginagawa din nila ng red team ngayon. Hindi sila nag-overextend. Kahit sila makakita na sila ng isa, nag-aantay sila ng pumalag dito yung side ng blue team. And yung red team, mas kalmado sila ngayon. Griffith babak na naman dito, tamang reset lang. Tignan nyo, hindi niya pa pinitik oh. Sobrang lapit na. We'll see, I think this will be a elder fight. Pero ito, binigyan na si Diablo Dark. And wala pa rin nangyayari. Spaman lang mga tol. Parang nag-aambahan lang ng mga bata. Pero ito Echo, Bampunteria. Pero yung elder, kinukuha na side ng blue team dito. May information sila ron. So kukuha na lang sila ng Baron. Pero aimless cast nandito sa may bandang Baron na rin as well. Naku po, iniwan nila yung elder pero nakuha na nila. Pero tingnan natin dito. Kaya makakakuha pa rin ng Baron. Nag-ahanapan pa rin ng butas sa both teams. Pero hindi, butas na dito sa red team dito. Sa play nila. At ay na nga mga kaibigan ng Lynx ay nag-iisa. At potentially, hindi na makawala pa kasi hinahabol pa dito ng ating Hecarim. At ayun na nga, tapos na nga yun mga boss. Hindi ko ma-shoutcast na maayos kasi ang gulo nung play nila. At ay na nga, magiging 1-1 pa ang ating laban. Makakapag-shoutcast pa dito si paring paring Sky And 1-1 ang laban. Kalmado lang eh. Hindi sila mainit boss eh. Parang nag-antayin lang sila ng mali. Tapos, yun na yung play. Mas pa rin, mas angat pa rin yung game 1 since yung game 1 kasi baliktaran yung laban eh. Ngayon, parang na-hover ng sobra ng team to yung laban. And hindi sila nakabawi. Pero yun nga, all in all, this is a 1-1 na mga tol. Decider match na guys ang susunod. So, abang-abang lang kayo.